Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko. Energy, walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anyways, enter ko lang ang aking membership. Baka lang gusto nyo mag-join sa membership ko, kung saan ginagawa ko yung mga activity na hindi ko usual ginagawa. Like live streaming o pag-post ng mga kung ano-ano. Anyways, ano kaya to? Kasi may 10 of swords tayo. Saan kaya to? Relasyon, career, sa kadugo, sa friendship, ito bida natin babae. Pwede rin namang lalaki kung extrovert siya, pero mag-stick tayo sa ganong subject, okay? Dito sasama sa lalaking introvert. So, paano nyo makikilala yung tao? Ayun, base dun sa description. So, pwedeng kayo mismo to o kakilala nyo. Anyways, pero tingin ko mas tatama to sa kakilala ng iba sa inyo. Kakilala nyong babae or lalaki. Kakilala nyong lalaki na extrovert. Mukhang dun sa kanila to tatama. Hindi mismo dun sa Capricorn, kundi sa kakilala niyang babae or lalaki kung extrovert. Kasi may 10 of swords tayo dito, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero in pain siya dito. Financial issue ang magiging problema niya. May tutulong sa kanya, babae, nanay niya siguro o kapatid. So, yung tutulong sa kanya, mukhang may anak na So, nanay niya mismo or kapatid niyang may anak o kaibigang may anak. So, may tayo, 3 of Pentacles. Ito kasing part na to, work to So, sabihin nating magiging harmonious naman yung relationship ng iba sa inyo sa kanilang ka-workmate. Ngayon, kung walang work, kung mag-a-apply, may makikilala silang newfound friend doon sa in-applyan nila, whether kapwa nila to applicant o worker mismo dun sa company na ina-applyan nila. O kahit dito, 8 of Pentacles to.
malaki chance na magiging productive ang iba sa inyo sa period na to. At nandito nga tong 8 of Pentacles, magiging workaholic. Anyways, nagmukha na tong career reading. Anyways, kuha tayo ibang senaryo dito. Magkaibang senaryo to ha, hindi magkarugtong, pero tingnan natin kung magdurugtong. Queen of Pentacles, so nandito rin tong Queen of Cups pala to. So sabihin ko sana magkarugtong. Tingnan natin tong susunod. Hindi sila magkarugtong. Pero sa case na to, babae ulit ang bida natin. Okay? Pero sa situation na to, tatama na to sa Capricorn. Okay? Yung kanina kasi dito sa pink na card, kakilala nyo, di ba? Na babae or lalaki kung extrovert. Pero sa case na to, dahil nandito tong Queen of Cups, more like tatama to sa Capricorn mismo na babae o lalaki kung introvert. Pero ito yung description para makilala nyo, kasi kung dito para sa inyo, di para to dun sa kakilala nyo. Siya may jowa siya, wala nga lang anak pa sa ngayon, di rin siya kasal, may jowa lang siya. Okay, so yung bida natin, ano na to, kasi ang dating whether ganito or ganon, may problem sa decision making, unable to make a decision. So sa madaling salita, may wish siya o dream na gusto niya mangyari, pero alam niya sa sarili niya hindi niya kayang makuha to, o napanghihinaan siya ng loob, kaya hindi niya ma-push o ma-pursue kunin tong wish niya. Kaya yan, ang ending, natali siya wala pa rin siyang ginawa. So sa madaling salita, ang outcome, procrastination. May wish siyang gustong mangyari, pero for some reason napanghinaan siya ng loob, kasi wala rin naman siyang ginagawa dito na kahit anong action. So malamang pag wala kang ginawa dito, di syempre yung outcome niya wala rin napala, di ba? Nagmukha na tong procrastination, ano kaya tong wish? Kasi for some reason, siya feeling trapped. So kaya hindi rin niya ma-push o ma-pursue. May something na parang bumabalakid sa kanyang action, decision, o sa gustong mangyari. Ano kaya tong Nine of Cups natin, no? Three of Pentacles. Collaboration. Sige, gawin na nating tatlo at masyadong limited yung information. Nine of Swords, baliktad. Yeah, Ace of Cups, yung dulo, Well, ang dating kasi, may nagugustuhan siya. More like a workmate.
So, yung iba sa inyo ay probably ganito ang sitwasyon or magiging sitwasyon or kakilala nyo. Ang mapupunta sa ganitong sitwasyon, may nagugustuhan siya. Oh. Single, malamang-lamang dot. Nandito yung 9 of Swords. So, ibig sabihin, na-stress siya sa love life niya before. Ngayon, bumaliktad yung 9 of Swords. Parang dating, may nakilala na siya. May dumating ng someone new. Okay? So, from dati, lonely siya. Ngayon, may nagpapatibok o magpapatibok na ng puso niya ka-workmate niya. Kaya lang, di niya alam kung popormahan niya ba yung ka-workmate niya or, teka lang. Paano mangyayari yun eh? Ang bida natin ay Queen of Cups. May karelasyon to. Wait lang. Hindi siya tatama sa sitwasyon, di ba? Grabe rin, no? Kung ano, ka-workmate nagugustuhan niya, di niya ma-pursue. Kasi in a relationship na siya. Ang sakit sa bangs naman, no? Di pwede. Kaya pala feeling trap siya dito. Hindi nga pwede. Kasi nakatali na siya sa iba. Holo. So, nagmukha na tong in pain siya. Hindi siya satisfied sa karelasyon niya. Kaya lang, may dumating nga. Kaya lang again, hindi pwede. Hindi pwede. So, ang dating, hindi na siya na-stress kasi nga, na-fall siya sa ka-workmate niya, oh. Na-fall sa ka-workmate. Kaya pala, nalilito siya dito sa 9 of Swords. 9 of Swords. Ano ba ito? 2 of Swords. Stalemate nga daw, sabi doon, oh. Tapos dito, hindi niya nga ma-push o ma-pursue o hindi niya ma-claim yung tao. Depende kasi sa sitwasyon. Whether gusto rin siya nung ka-workmate niya, kaya lang di nga pwede. In a relationship siya sa iba or para silang in a relationship sa iba. Diba? Kaya yan, 8 of Swords yung dulo, walang sagot. Walang action. Walang decision, feeling trapped. Oh, may lumilimita sa action niya, sa sitwasyon or balakid. Helplessness o powerlessness. Ako. Ibang saklap naman ito. Anyways, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Kaya lang naman nagiging ganyan, di ba? Napapasabak sa ganyang sitwasyon kapag di na masaya sa original. Pero hindi ko siya in-encourage, di ba? Dahil immoral yon. Ang point ko, nangyayari nga yan sa totoong buhay. Dahil sa ganong sitwasyon. Dahil hindi na siya happy, kaya yun. Hindi niya napigil ang sarili na ma-fall sa iba. May mga qualities siya na hinahanap sa partner na wala sa kanya. Nahanap niya sa iba dito sa ka-workmate. So again, hindi ko to in-encourage dahil immoral. Pero kung di na siya masaya, di ba? Sa karelasyon niya, di iwan na niya kaysa pagsabay niya. Di ba, mas immoral yun. Kaya kailangan niya magdesisyon. Kaya pala kahit dito hindi siya makapagdesisyon kasi syempre may hirap mag-let go. So again, wala pa siyang action dito sa 8 of Swords. Hindi niya pa rin din alam kung sinong pipiliin. Anyways, so punta tayo dito sa clue.
I love reading to. Itong part na to, love reading. Ito yung partner, possible partner o person na Capricorn sa sitwasyon na to. Aquarius. Ito sa earth sign, kapwa nila earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn or Virgo. So yan yung possible person o zodiac sign. Sabihin natin di tumama sa inyo tong reading, baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign nila. Isa sa ano to? Aquarius pala to. Kasabihin ko sana air sign. Ano to? Uranus. Di Aquarius lang. Aquarius, Pisces, Leo. Isa pa nating clue. So, same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo sa kakilala nyo. Medium hair. So, may someone na ganito buhok. Animated eyes. So, may someone na magaling mag-makeup kasi napapalaki niya yung mata niya o napapaliit. Magaling siyang sa fine art siguro. So, who knows? Baka yan yung career ay course, fine arts or literal na magaling lang talaga mag-makeup. O maganda siguro mata, inborn na. Tantalizing eyes. Ito, short hair. So, kanina, ganito buhok. Ngayon naman, ganito. So, case to case basis. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fits sa sitwasyon nyo. Woman, oh. So, siguro yung woman, ganito buhok. Or malamang siya lahat to. Either ganito buhok niya o ganon. Or siya to, ang sinabi ko, animated eyes. Malamang, di ba? Feminine energy na lang ito. O baka yung lalaki ganto buhok, di ba? Malamang ganto lalaki buhok, di ba? Or ganito. Pero malaki chance na since malapit to dito, ganto yung buhok ng babae. Pero dun sa naging bida natin, babae yung may someone else. Okay? Whether nangyari na o mangyayari pa lang, may involved siya sa third party situation at mapofall siya sa ka-workmate niya. Pero again, yung clue natin di siya kasal, diba? Laring anak. Eto, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. General advice sa period na to. So sabi, eclipse, dance with your shadows, discover hidden aspects of yourself in the darkness, protection. Create a safe space within this circle. You are protected and empowered. At ang huli, roots. Kaya lang di siya kita. Roots. Connect with your roots. Ancestral wisdom guides you. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye. For now.